Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At may panibagong update na naman po tayo. Ito mga ka-Aldab ang isa sa rason at dahilan kung bakit po kampante si Mr. Destiny. Kung bakit malakas pa rin po ang fandom ng Aldab Nation. Kung bakit po tayo matatag at nananatiling kampante. Dito po sa part ng pag-uusapan natin, medyo mabigat nga po ang mga usapin, lalo na po sa mga website. Sa Instagram po kasi ito pinost ni Alden Richards. Siyempre alam nyo naman po at karamihan naman po sa mga may mga Instagram ay yung mga masasabi natin sosyal, di po ba? Kasi sa mga mami, sa mga titas, Facebook at Twitter lang okay na, di po ba? Pero yung mga post ni Alden, talagang mapapaisip ka, makahulugan na hindi mo alam kung ano nga po ba ang pinaghuhugutan. Medyo malalim na nga po raw ang mga post minsan ni Alden Richards na mapapaisip ka na dating hindi niya naman po ito ginagawa. Hindi niya naman ito advocacy na may mga mabibigat na galing po mismo sa Biblia at may mga pasaring po sa mga taong, di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, kung pagbabasihan nyo lang po yung mga ina-update ni Alden at yung mga komento po sa website, yung mga article, parang may hinuhudyat si Alden Richards sa mga pananaw at sa mga sinasabi niya. Kasi sabi ko nga po sa inyo, kung Alden fanatics ka, bihira yung mga ganitong post ni Alden Richards. Lalo na nga po kapag family bonding. Yung iba kasi nagtataka din po talaga mga ka-Aldab na baka talagang may pinanghuhugutan na ngayon si Alden Richards. Dahil kakaiba na nga po ang mga pinupost niya. At kumbaga tinatantya niya rin yung mga post niya, kasi kung ipopost niya to sa Facebook, sa Twitter, marami makakapansin, marami makakapuna na yung mga komento po, di po ba, na medyo ano yan Alden, parang may gusto kang sabihin, may gusto kang ipaliwanag, di po ba? Kung sa Facebook yon, sa Instagram kasi karamihan ganun po yung mga komento, tapos siyempre yung mga nakapanood nun, isusulat nila sa article yon na may mga bagay-bagay na ganito rin po daw ang nangyari kay Christopher Martin. Kaya nga po masaya ako kapag nababasa ko yon, kapag nakikita ko yon. Totoo nga po bang may anak si Alden Richards? Dahil nga po kapag tinatanong, hindi na po siya gaaya ng, kumbaga masabi natin na, di po ba? Kaya ang sabi ko sa inyo, ito nga yung issue. Ang ABS-CBN o ang GMA Network, hindi po yan tatanungin si Alden. Never po. Kahit anong init. Alam ni Alden Richards na kumbaga malaki na di po ba? Manonood na at makikita na po at malalaman. Kaya never pong sinasabi ng ABS, ng GMA Network yan o tinatanong po nila Aubrey Carampel, nila Nelson Canlas, Lars Santiago, si Alden Richards patungkol nga po sa anak issue. Real talk to mga ka-Aldab. Sabi ko nga po sa inyo, ako hindi sa atin makakaligtas yan, lalong lalo na po kay Nelson Canlas, kasi syempre updated ka with Nelson Canlas. Karamihan po kasi dyan mga ka-Aldab na nanonood, sumusubaybay, isa na po si Mr. Destiny dyan. Kaya nga po yung iba nagugulat
Mr. Destiny, paano mo nalaman kay Christopher Min yung mga issue na yan? Na yung mga komento na ganyan. Nanonood din po ako mga ka-Aldab. Gusto ko rin pong malaman at makita kung ano nga po ba talaga yung gusto nilang maganap at mangyari. Dati-rate galit na galit sila sa Aldab. Pero ngayon, may kita mo na hindi sila nagpo-post. Dati sinusuportahan nila yung Katden. Nasaan na yung Katden ngayon? Wala na. Yan po yung mga balimbing. Diyan mo maiihalin tulad yung mga taong ginagamit lang. Gaya po ni Ogie Diaz. Nakapagbagsak ang viewers niya at kailangan niya ng simpatya. Gagawin niya yun. Gagamit siya. Kapag nakakita siya ng punto na ibig ko sabihin pagkakaramihan ng mga views, yung pag-uusapan magkakalat sa social media, agad-agad yan dadakmain. Hindi po ba? Tapos sa bandang huli, yung mga taong umasa, yung mga taong naniwala sa kanya, madali niyang kontrolin eh. Kumbaga magpo-post lang siya ng ganito, magpo-post lang siya ng ganyan, sasabihin niya. Kaya siguro hiniwala yan dahil hindi makapagbigay ng oras, yung hindi niya lagi nakakasama. Parang kay Alden, hindi po ba, sinisi ng mga fans si Alden dahil naging pabaya siya daw kay Catherine. Mas in-effort niya po raw yung trabaho, samantalang si Daniel Padilla daw po panay bakod ng bakod kahit na may mga shooting, kahit na may mga taping o mga kaganapan, nagagawa pa pong pumunta sa bahay ni Catherine Bernardo. Samantalang si Alden Richards daw ni ganito hindi man daw po makapunta kahit family weekend. Di po ba? Lalong-lalo na nga po yung issue na pumunta po si Catherine sa Lamay. Di po ba? Doon isa pang nag-trigger yon sa mga fans ng Catherine. Ba't ganun? Hindi man lang daw po nag-effort si Alden. Di po ba kaya siguro daw nagkaroon ng issue kay Alden at kay Catherine? May mga bagay-bagay po na sa lalaki talaga sinisisi. Di po ba? Tapos syempre hindi naman po papayag yung mga Alden fanatics. Sinasabi nila na two-timer daw po si Catherine. Ginawang panakit butas lang po si Alden Richards para balikan siya. Di po ba parang pinagselos niya si Daniel Padilla na alam naman po natin at hindi naman lingid sa inyong kaalaman na malaki talaga ang selos ni Catherine, ni Daniel Padilla kay Alden. Di po ba yung hello love goodbye? Di po ba sinabi niya na hindi, wala pa rin tatalo sa House of Us, na ganito yung kinita, mas malaki yung kinita, etc. etc. Di po ba? Pinagpipilitan pa po ng dalawa, kaya nga po yung natapos may paiyak-iyak pa po si Catherine noon habang ini-interview po siya. Di po ba? Hindi, real talk to. Diyan nga po nag-away yung Alden fanatics at yung Catherine. Yung Katnil Pero syempre matagal na yan. Di po ba? Kumbaga, sinasabi ko lang po ito. Pinapaliwanag ko lang po ito. Para lang po alam mabuo natin yung kwento. Na may mga bagay-bagay po na yung iba ginagamit lang po ang Katden. Para lang po pansariling interes. Di po ba? Kasi kung talagang Katden yan, simula't simula yung mga ina-update nila. Yun. Di po ba? O baka sabihin nyo, ikaw Mr. Destiny, ginagamit mo nga yung Aldab Nation Wala akong binago. Simula pa lang po. Humina man, lumakas yung Aldab, nananatili po kung Aldab Nation. Yung Katden, yung mga vlogger po ng Katden, asa na po sila? Simula po nang nawala yung Katden, nag-iba na po sila ng content. Ako po ba, nung kinasal ko si Maine Paul Carson at si Congressman Arjo, nagpalit po ba ako ng content? Nagbago po ba ako ng content? Gayong marami pong content creator ng Aldab Nation na bumaliktad.
Pero si Mr. Destiny hindi po ginawa yan. Saksi po kayo dyan. Kaya hindi nyo po pwedeng sabihin na tulad ko po yung kate na ginagamit ko lang yung Aldab. Kasi hindi naman po ako nagbago. Wala pong nagbago sa channel ni Mr. Destiny. Magpa-trending man o hindi, Aldab pa rin naman po ako. Hindi po ba? Ito yung isa sa binabato ko. Kaya galit po talaga sila sa akin. Hindi nila ako magisa, di po ba, tanging binabanatan lang tayo sa labas po ng social media. Ibig kong sabihin, hindi dito sa ina-upload natin o sa post natin sa channel natin, dun po sa iba na sinasabing wag daw po akong puntahan o bisitahin man lang. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.